O nga pala guys, bago ako mag-start, gusto ko muna kayong imbitahan no, sa Radyo Pilipinas sa Sunday ulit mga kaibigan. The same time, 7:30 ulit. No? So, kung hindi nyo pa napapanood or kung hindi nyo pa napanood yung aming segment sa Radyo Pilipinas nung linggo, no? Panoorin nyo po. At pinost ko po ito no, sa nandito at nasa Facebook page ko rin, or click nyo na lang yung Radyo Pilipinas at panoorin nyo yung segment namin nung Sunday, no? Dito po kasi sa Radyo Pilipinas, kami po ng mga bagong vloggers for Bagong Pilipinas, kami po ay may mga segment. Everyday po yon, 7:30 p.m. hanggang 8:30 p.m. Meron pong Monday group, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, at kami naman po yung Sunday group, no? So, yun po, sa Sunday po ulit, no? Meron po ulit tayong segment. Radio Pilipinas. Pwede niyo pong panoorin yan sa TV at meron din po sa online, no? May Facebook page ang Radyo Pilipinas at may YouTube channel din po sila. Type nyo lang Radyo Pilipinas. Tapos, panoorin nyo kami, no? At pwede din pong mapakinig yan sa AM. Meron din po sa radyo. Kung hindi kayo mahilig manood sa TV or sa online, pwede nyo panoorin sa radyo, no? Yung mga matatanda, di ba, mas gusto nila sa radyo. Alex Tiangco, Alex Yango from Kawayan, Isabela. Hello, maraming po salamat sa panunood, no? Diyan sa Kawayan, Isabela. Salamat po sa panunood. At si Helen Barsenilia. Good morning. Good morning din sa iyo, Helen Barsenilia. At si Luisa Macmellon. Hi, Admin Rich, watching from Alaska. Mabuhay ang ating bagong Pilipinas. God bless the Marcos family. God bless you too. Marami pong salamat sa pagsuporta sa Marcos family at saka sa buong administrasyon ng ating Pangulo, no? So wala po tayong iwanan. Tayo po ay patuloy po tayo na susuporta sa Marcos administration, no? So ito mga kaibigan, marami po tayong topic, no? Pero babalikan po muna natin itong isang topic. Kasi sabi ko nga po, di ba, na habang wala pa po yung impeachment ni Sara Duterte, tayo po dito, tuwing magkakatapik po tayo, ay i-recall po natin yung tungkol po sa mga pangyayari, no? Yung mga nagbunsod, mga dahilan, mga events na nagbunsod para talagang itong si Sara Duterte ay yung makitaan ng maraming mga pagkakamali at mga anomalya. Kaya siya talaga ay gusto ng patalsikin ng mamamayang Filipino, no? So, babalikan po natin itong issue naman ngayon, no, itong issue po ng DepEd voucher sa ilalim ng DepEd, no? So, voucher po ito, no? Okay, tingnan po natin. Balikan lang natin saglit, tapos tuloy-tuloy po tayo sa ating mga topic. So, ito po mga kaibigan, no? Kinuha po natin ito sa saksi. Yan. Sabi po dito, hindi pa nakakahulag po sa usapin ng controversial funds, muling nalagay sa alanganin si Vice President Sara Duterte matapos mabuking ang umano'y ghost beneficiaries sa senior high school voucher program ng Department of Education sa DepEd sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang kalihim. Bagamat hindi pinangalanan, inihayag ng Department of Education DepEd na hindi palalampasin ang sinumang mapapatunayan na may kinalaman sa paglabas ng subsidiya para sa matrikula ng mga umano'y peking senior high school students. Sa mga hindi po nakakaalam, meron pong nadiskubre. Actually, mga kaibigan, sa panahon pa to ng tatay niya, pero nung siya rin po ang DepEd Secretary, hindi po niya ito natuldukan. Di ba po humingi po siya ng 100 billion at sabi po niya, if you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education.
So expected po ng marami na kung si Sara Duterte na po ang maupo sa DepEd, ay tutugunan po niya lahat ng mga problema sa basic education. At kasama na nga rin po etong mga voucher problem, no? Itong mga problema sa voucher, no? So, napakarami pong mga problema sa DepEd hindi niya natugunan. Pero sa ngayong topic natin ngayon, focus muna tayo dito. So, sabi nga po dito, inihayag ng Department of Education na hindi palalampasin ng sinuman na mapapatunayan na may kinalaman sa paglabas ng subsidiya para sa matrikula ng mga umano'y peking senior high school students voucher. Kabilang din sa punterya ng departamento ang 12 pribadong paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, si VP Sara Duterte po ay DepEd Secretary during this time, no, na ito po, itong time frame po na nakita ay si VP Sara Duterte pa ang DepEd Secretary. So, siya po yung pino-point out dito. Kasi, guys, bago lang naman si Secretary Angara, bago lang naman siya no? Pumasok lang po siya sa DepEd nitong halos halos katapusan na ng 2024, no? So 2025 lang po tayo ngayon. So ito po talaga mga kaibigan, yung time frame po ay pasok po sa administrasyon ni VP Sara Duterte as DepEd Secretary, no? So isa pa mga kaibigan, itong 12 pribadong paaralan, no, sa iba't ibang bansa na nasasangkot di umano sa ilalim ng naturang programa na naglaan ng pamahalaan ng cash assistance mula sa 14,000 hanggang 22,500 kada taon para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. So isang bata po yan mga kaibigan, na 14 to 22,500 isang bata lang, no? So ang tinatanong kasi dito, si VP Sara Duterte po kasi ang DepEd Secretary, no? So, bilang isang DepEd Secretary, mandate mo yan Dapat, alam mo dapat kung ano ang nangyayari sa iyong departamento. Dapat na-check mo. Dapat yung department mo, alam mo, lalo na, hindi naman ito usapin na kaunting halaga lamang. Ito po ay milyong-milyong halaga. At ang involved po dito ay yung financial assistance, no, nitong mga high schools, itong mga senior high school students na marami pong kumbaga na-deny sa kanilang karapatan na magkaroon ng ganitong klaseng benepisyo. Dahil po, ang tanong kasi, DepEd Secretary ka, dapat alam mo to. Dapat hands-on ka. Dapat alam mo yung nangyayari sa iyong mga departamento. Pero bakit may ganito? Tapos nangako ka pa, if you give me 100 billion, I will solve all the problems in basic education. Pagkatapos ang binigay sa iyo hindi lang 100 billion, kundi almost 1 trillion. Almost 1 trillion ang binigay sa iyo. Pero hindi mo na solve, 'di ba? Ang sabi ni NFL Music, milyong halaga pero bilyong halaga, trilyon na nawawala din yung binubusisi. How about the 51 billion of Pulong Duterte? Basta-basta lang ibinigay ni Duterte sa anak niyang si Pulong. How about the 2-point-something billion na confidential funds ni Sara Duterte nung siya pa ang mayor ng Davao? How about that? Walang walang mga resibo yan. Diba? Hindi niyo pwedeng sabihin, milyong halaga, binubusisi. Hindi niyo pwedeng sabihin yan. Kasi, meron ng history itong mga to. Sara Duterte, 2-point-something billion. Yung mga confidential funds niya, saan napunta yun? Ay sinasabi naman nila, ano na yung Davao? Insurgency free ng Davao. Insurgency free? Bakit 2020, 2021, ang lalaki ng kanyang confidential funds sa Davao? Akala ko ba insurgency free? Akala ko ba successful ang NTF-ELCAC? Bakit hindi yata bumaba ang kanyang confidential funds? Asan daw yung proof? Asan daw yung proof? Halatang walang alam to. Okay. Kwentahin mo ang confidential funds ni Sara Duterte. Yon, makikita mo ilang bilyon ang kanyang confidential funds sa Davao City. Kwentahin mo kwentahin mo. Tignan natin. Kwentahin mo para malaman mo kung ilang bilyon ang confidential funds ni Sara Duterte. No?
Late ako, anong issue? Elisa Bueno. At tungkol po dito sa, uunahin po natin yung tungkol dito sa mga senior high school voucher, no, na may mga anomalya. Kasi binabalik po natin, no, sabi ko nga po sa inyo, sa mga hindi po ngayon lang nanood, since po kapag tayo ay nagla-live, magbabalik po tayo ng issue, no, kay Sara Duterte para i-recall po natin para maalala po ng mga ibang mga tao na nakakalimot kung bakit daw pinapa-impeach si Sara, pinupolitika lang daw. So bawat live po natin nagbabalik po tayo ng isang issue para ipaalala natin sa mga tao na hindi siya pinipolitika, kundi merong mga anomalya, kini-question siya na merong mga anomalya. So kailangan niya itong patunayan sa impeachment trial para malinis niya ang kanyang pangalan, di ba? Yun po yun. Pagkwentahin po ninyo yung mga confidential funds niya sa Davao City, ito po ay nasa 2 point something billion. Sa Davao City lang yon. Yung dito pa sa nung naging vice-presidente na siya. So lalabas yun ng mga nasa 3 billion. Billions po, no? Nung nasa Davao siya, nasa 2 point something billion. And then, nung nandito na siya sa, yung sa DepEd, no? Sa vice-presidente, 612 million po ang kine-question. So, kung ating kukuntahin lahat-lahat yun, aabot po yun ng 3 billion. Kita nyo nga po yung SALN niya, di ba? Hindi po niya mapaliwanag yung kanyang SALN. Kung bakit lumobo ng husto yung kanyang asset. Hindi niya yun mapaliwanag. Yan. So ito po ito kasing sinasabi ng ang argumento kasi ng mga DDS. Maliit lang daw na halaga, millions. Guys, anong sabi nga sa Bible? Magnakaw ka ng piso, magnakaw ka ng 1 milyon, the same, pagnanakaw din yun. Kung makalusot ka sa pagnanakaw ng piso, aba, uulit ka pa niyan. Magnanakaw ka naman ng 100. Makalusot ka sa pagnanakaw ng 100, uulit ka pa, magnanakaw ka ng 1,000. Pag nakalusot ka pa, magnanakaw ka ng 1 milyon. Kapag nakalusot ka sa 1 milyon, magnanakaw ka ng 1 billion. Pag nakalusot ka sa 1 billion, magnanakaw ka ng 1 trillion. Hanggang sa yung greed mo ay hindi mo na mapigil, magnanakaw ka ng magnanakaw. Kaya nga, di ba, ang turo sa pamilya pa lang, ang tinuturo, ang anak nyo, huwag niyong susuhulan. Pangit po yung, bumili ka ng suka sa tindahan. Eto, bigyan kita ng 100. Bili ka na piso, bili kang suka Minsan naman, Nene, pakilinis mo naman tong buong bahay. Bibigyan kita ng 100 pesos kapag nalinisan mo yan. So wag po ganun kasi bribery po yan. Diyan po natin tinuturuan ng ating anak, no? Tinuturuan natin ng ating anak ng bribery. Alam po ninyo kung anong magandang gawin? Instead na susuhulan natin siya, ang maganda pong gawin ganito. Uutusan yung anak nyo, di ba? Utusan nyo siya. Ngayon, ginawa niya ng cheerful. Ginawa niya ng meron siyang willingness. Ginawa niya yung utos mo. Tapos ngayon, nakita mo, ginawa niya yung utos mo, naglinis siya ng bahay. Kahit wala kang pinangako, kahit hindi mo sinabihan na, linisin mo yung bahay, bigyan kitang 100. So, nilinis ng anak mo yung bahay, kahit hindi mo siya sinabihan na bibigyan mo siya ng pera. Ngayon, dahil natuwa ka, na nilinis niya yung bahay, natuwa ka nilinis niya yung bahay. Kahit na hindi mo siya sinabihan na bibigyan mo siya ng 100. So ngayon, dahil sa tuwa mo sa kanya, binigyan mo siya ngayon ng regalo. Yun. Pwede yun, no? O dili naman kaya, medyo dinagdagan mo yung kanyang allowance. Medyo dinagdagan mo kasi masipag siya. Pwede yun. Pero kung sasabihin mo na, uy, nene, eto 100 pakilinis mo yung banyo. Oy nene, eto 5 piso. Pwede ba bumili ka ng suka muna kasi magluluto ako. O diyan po natututo ang mga bata ng bribery. Kaya po meron tayong mga government officials na nasasangkot sa mga bribery kasi sa pamilya pa lang tinuturuan na sila ng magulang nila
Unknowingly ha, hindi alam ng magulang nila na ang anak nila ay natututo ng bribery. Nang hindi alam ng magulang nila na sila pala ang nagturo sa kanilang anak kasi bata pa lang, ayun, binabribe na para kumilos. No? So mali po yun ha. Ulitin ko, mali po yung ganun na gawain ng mga magulang. Huwag po ganun ang gawin nyo. Ang dapat nyong gawin ay pag nakita nyo ang inyong anak na nagkukusa, doon nyo bibigyan ng reward. Wala kayong sinasabi na, uy, linisin mo to, bigyan kita ng 100. O, ang gawin nyo, pag nakita nyo ang anak nyo na maayos, naghuhugas ng plato, masipag sa bahay, pwede nyong dagdagan ng allowance. Kasi masipag siya eh. Anak, na-appreciate ko yung ginagawa mo, tumutulong ka dito sa bahay kahit na busy ka sa school. O dahil dyan anak, eto bigyan kita ng reward. Dagdagan ko yung mga baon mo, dagdagan ko ang allowance mo ng 100 per week. O, di ba? Hindi ka nag-bribe. Kundi, na-appreciate mo siya at dinagdagan mo lang yung allowance niya. O di naman kaya ay binilan mo siya ng something. O, hindi yun bribe. Yan ay appreciation mo sa kanya. 'Di ba? So, kaya mali yung sinasabi ng mga DDS, yung kanilang sinasabi na million lang inaano nyo, ini-scrutinize nyo, pero yung trillion, hindi nyo ini-scrutinize. Mali po yan. Kasi maliit man o malaki, pag nanakaw yan, magbasa kayo ng Biblia. Ang sinasabi sa Biblia, maliit man o malaking halaga, pag nanakaw yun. The same yun. Mali ang utak nyo, distorted ang utak nyo, mga kulto. Palibasa kasi kulto kayo, kaya distorted ang utak nyo. Oh, 'di ba? Ma'am, magaling ka bang magulang? Yes. Dahil mabuting tao ang anak ko. Mabuting tao ang anak ko, masunurin ang anak ko, at matalino ang anak ko. Kaya magaling ako magulang at ang anak ko magalang. Hindi nagmumura sa matanda. Ang anak ko marespeto. Yung mga anak ni Duterte, hindi ganyan ang anak ko. Ang anak ko mabuting tao, mabuti na tao. Gumagalang, marunong gumalang sa matatanda, marespeto. Malumanay magsalita. Hindi ganyan, hindi bastos. Yan ang anak ko. Kaya masasabi ko, mabuti akong magulang. Napalaki ko ng tama ang aking anak. Hindi bastos. May good breeding. At kahit sino nagsabi, lahat ng kanyang mga teachers mula nung siya ay nursery hanggang itong college, iisa ang sinasabi, napakabait ng anak ko. Role model. Minsan nga, inaaway na siya ng bully ng mga classmate. Pero, hindi niya pinapatulan. Diba? Ang anak ko, napakatalino. Ang mga grades, 1. 1.5, 1. Matalino ang anak ko. Kayo, matalino ba ang anak nyo? Kayo, marespeto ang anak nyo? Kayo, yung anak nyo ba, gumagalang ba sa matatanda? Sa tingin ko hindi. Kasi 'di ba, kung sino ang inyong iniidolo, ang mga Duterte, ganun din ang anak nyo, palamura. At hindi rumirespeto sa mga nakakatanda. Yan ang mga anak nyo, bastos. Bastos ang mga anak nyo. Kasi ang inyong idolo, bastos. Yun lang yun eh. Kung sino ang idolo mo, ganun ka. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tell me who's your idol and I will tell you who you are. Idol nyo Duterte, kaya mamamatay tao din kayo, mga killer. Idol nyo Duterte, manyak din kayo. Diba? Idol nyo Duterte, palamura, minumura ang Diyos, ganun din kayo. Idol nyo Duterte, minumura ang mga kaparian at walang paggalang sa human rights at sa Diyos, ganun din kayo. Bastos. Ay, nako. Okay, sorry ha. Nasermonan ko kayo. Kasi, alam nyo, kapag tayo ay meron ditong mga topic, no? Pagkatapos, papaandaran nyo ako ng ganyan, masasermonan talaga kayo, di ba? Okay, tuloy na tayo. So, ang sabi dito,
Garantiya ni DepEd Secretary Sani Angara, sasampahan ng kaso ang opisyales sa departamento habang nakaumang naman aniya ang kanselasyon ng akreditasyon ng 12 hindi tinukoy na private schools. Yes, dapat may penalty tayo para hindi na maulit at hindi na subok ng subok at hindi lang yung eskwelahan kundi pati ang mga opisyales nito dahil may mga pinipirmahan silang dokumento under oath. Sa pagtaya ng DepEd, hindi bababa sa 19,000 ghost beneficiaries ang ginamit para makapang-omit. Ang Senior High School Voucher Program ay isang uri ng financial assistance program para sa mga estudyante sa senior high school na napilitang mag-aral sa private school dahil sa dami ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Yan. So, yan mga kaibigan ha. Yan. Okay. Dala. Ilan na natin to. In all angles, ito pong naging issue ng boosting. Dito po sa issue na hindi po dapat mapabayaan. And I guess kailangan maimbestigahan in all angles. Ito pong naging issue ng boosting dito po sa Senior High School Voucher Program. 1.28 milyon ang benepisyaryo sa SHS Voucher Program ng DepEd noong 2024. Subalit napag-alamang mayroong 12 private schools ang may ghost beneficiaries. Giit ni Congressman Bonggalon, kailangang maumpisahan sa lalong madaling panahon ang parallel probe. Oras na magkaroon ng formal na referral sa House Good Government and Public Accountability. Nakahanda ang komite na talakayin ang issue ng umano'y ghost beneficiaries sa Senior High School o SHS Voucher Program ng Department of Education o DepEd. Well, kung sa atin naman ipinasa yan, di tayo gagawin din po natin kung ano po ang trabaho natin. At syempre, ito'y mga issue na mahalaga na dapat din natin tugunan. This is an issue. Yan guys ha, yan po mga issue na yan ay hindi natugunan ni Sara Duterte. Yung problema na yan sa DepEd ay hindi natugunan ni Sara Duterte. No?